Ganda ng ako. Pagod na po kayo. Samahan niyo ako sa aking pagbasa sa 1 Corinthians verse 4 Iba't iba ang spiritual na loob, hindi isa lang ang spiritual kakaloob ng ito. Iba't iba ang paraan ng Kristo, tuloy isa lamang ang loob ng ito. Iba't iba ang gawain, tuloy isa lamang ng Diyos ng ito sa taong gumagawa ng Diyos para sa iba't ibang ginagawa. Ang bawat sa iyo, yan ang pagkain na ipapakita na sa kanyang spirito. Ang ilan sa atin ay pagkalooban ng kakayahan sa ilan, minsan ay nakabunga. Ang ilan naman ay nagkalooban ng kakayahan para dito sa spirito ang nagkakaloob ito. Ang spirito yun nagkakaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos, sa iba ay ang kapangyarihan ng pagdating sa mga spirito. Pinagkalooban ng kapangyarihan ng mga nagdala. Sa iba naman ay kakayahang magpahayag ng mensahe mula sa Diyos. At sa iba ay kakayahang kumilala ng malikaloob mula sa Espiritu at kung alin hindi. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa iba't-ibang mga wika at sa iba naman kaya magpaliwanag ng mga wika yun. Ngunit sa Espiritu lamang gumagawa ng lahat ito at mamahagi ng pagpapaloob sa bawat isa ayon sa kanyang isa. Pagpalain ko ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Palakpakan natin ang lakas ng Diyos. Kanina pa naman maraming nag-offer ng pananangin. Hindi ko po sasayahan sa pagkakasalit sa pinakamahalaga at topic sa kawin sa spiritual ay ang REG o receiving God's pagtanggap sa regalo ng Diyos. Bago po ako magsimula, ano po sa pagkakalawa ng mga sabihin niya receiving God's para hindi pa kayo kumahan. Minsan ganun talaga bago ka. Minsan mas masarap ang tulog kaysa mag-isip. Pag pinag-usapan ang receiving God's gift, pagtanggap sa regalo ng Diyos. Para sa inyo, sino ang regalo ng Diyos? Kasi marami nagsasabi, brad, diba ang tinatalakay sa receiving God's gift ay ang siyang nakaloob. So, ibig sabihin, ang receiving God's gift ay pagtanggap ng kaloob o regalo. Mga kapatid, gusto ko linawin sa inyo na kahit ang tinatalakay sa receiving God's gift ay ang siyang nakaloob, spiritual. Hindi yun ang regalo ng Diyos. Sino ang regalo ng Diyos? Anong sabi ng John 3:16? Kaya nalaman ang pag-ibig ng Diyos at ibinigay niya ang kanyang. Sino ibigay? Ibig sabihin, ang regalo ng Diyos ay si Jesus. Pakalamunin mo natin si Jesus ang regalo ng Diyos. Wala. Ay bakit ba ang tinatalakay ay hindi siya nakaloob? Sapagkat kapag tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, automatic yung siyang nakaloob ng Espiritu ay kasama ng Panginoon sa iyong buhay. Kaya kapag tinanggap mo si Jesus na siya yung regalo ng Diyos Ama, yung siyang nakaloob ngayon, nakatangian at nagmamanifest sa Panginoon, magmamanifest din sa iyo. Sino ang regalo ng Diyos? Si Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, si Jesus ang regalo ng Diyos.
Tandaan mo yan. Anong sagot ng katabi? Ano ang paglalakay kanina sa pasimula? Pag-ibig ng Diyos. Ang resulta ng pag-ibig ng Diyos ay pagliligtas, kaligtasan. Ang resulta at bunga ng pagliligtas ng ating Diyos ay bagong buhay. Bibigyan ka ng regalo ng Diyos. Ito na yun. Sabihin mo sa katabi mo, gusto mong tumanggap. Ngayon ang magpapasko, marami sa atin ang umaasa ng regaluhan. Pag ikaw ba ay regaluhan ng isang bagay, sisigilin ka ba ng nagregalo? Ay ang mga regalo. Wala. Bayan. Libre. Pag birthday natin, bibigyan din tayo na regalo. Pag niregaluhan ka, sisigilin ka ba? Hindi. Regalo na. Ngayon, habang ito, tayo din ay may pagkakataon tumanggap ng regalo ng Diyos. Pag ito'y tinanggap mo, hindi ka sisigilin. Naranasan nyo nang sumakay ng bus sa ordinaryong araw. Pagkatapos maraming umakit na nagtitinda. Na-scam na ako dati. Nilapitan ako sa liyo. Kailan? Sabi ko, dalawa. Inusukan ko naman ako ng sesto. Akala ko kung doktor. Magbibigay ng tigil. Eto ho, dalawang sesto. Hindi naman ako doktor ng sesto. Sabi ko kasi dalawa. Akala ko kasi ko yung doktor. Pag binigyan ka ng umakyat sa bus ng kanyang ibinibenta, may bayad ko. Mag-aaway kayo na malating. Bakit? Maraming scam. Ngayon, meron din tayong tatanggap ng regalo. Depende sa inyo kung ano yung gusto. Para ganito yan. Naglagay ang malaking kahon ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Pipili ka lang kung anong regalo ang gusto mong tanggapin. Siyempre kung ating aaralin. Titignan. Actually, ang mga kaloob na spiritual ay hindi lang siya. Marami, may 40. Kung ikaw ay nanatiling dalaga, wala ng kalamasan sa lalaki o sa babae man, at pinili mo tumanda o matandang dalaga, matandang binata, give yan. Spiritual gift mo. Anong tawag sa gift na yan? Dito matagdalan ka. Patagdalan ka. Kung ikaw naman ay nagpapalaya sa mga masamang espiritu, na meron kang kakayang makapagpalaya sa masamang espiritu, gift din yun. Ang tawag madalasan sa mga napapaloob natin ay exorcism. Marami. Pero ngayon, itingnan po natin itong siyang nito. Handa na ba kayo tumanggap ng mga regalo? Ahatiin ko sa amin, sa tatlo na lang, sa tatlo, ang ating mga kaloob. Gifts of communication, gifts of revelation, yung kalawa. Katlo, yung gifts of demonstration. Puntahan muna natin yung gifts of communication. Ito yung mga kaloob ng pakikipag-ugnayan. Pakikipag-ugnayan. Ano yung una, sabi sa ating binasa, may mga tao pinagkalooban na makapagsalita ng ibang wika. Yun ang madalas ninyong narinig na hindi niyo maiintindihan pero sinasabi ng preacher na minsan ang tawag niya na gift of tongue. Nakarinig na ba kayo ng salita Hyundai Yamaha Suzuki Kawasaki? Nakarinig na kayo. Naintindihan niyo yung sinabi ko. Mga pangalan ng mga na yun, Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki. Naintindihan niyo yun. Kasi mga pangalan ng mga pangalan ng motor yun. Kaya minsan, dapat naghihilig ang mga preacher, minsan, bumabanggit ang mga salita ng
natin naiintindihan. Nung nabubuhay ko si Brother Dante Brenda, madalas siya gumagamit yan. Naiintindihan niyo? Hindi. Pero nagkatago sa bata, lumapit ko sa preacher. Sabi niya, brother, pwede ko ba yung ipagalangin ako? Sige, ano yung papadalangin natin? Bigyan ko ako ng marunungan, patamin ko nga ng wisdom ng ko. Sabi nyo yung preacher, sige, taas mo ka kayo. Pinatungan ng gawain, eh yung preacher, mahilig pag-ipong lang. Sabi nyo ba, sandali ko, brother. Ang hinihingi ko po, marunungan, hindi ko marunungan. Kaya, pinagtatalunan ngayon yung gift of tongue yan. Kahit yung panahon ni Pablo, pinagtatalunan yan. Kasi nga, marami na hindi nakakaintindi yung sinasabi ng isang tao. Kaya, sabi ni San Pablo, kailangan kung may gumagamit ng gift of tongue, dapat present din yung nakakaintindi ng gift of tongue, yung interpretation of tongue. Sabi ni Pablo, para hindi kayo pagkulo, hindi kayo matibay, kailangan kapag sinabi yung gift of tongue na yan, may makapag-interpret. Kung walang nakakapag-interpret, huwag nang sasabihin para hindi makagulo. Ngayon, sino po sa inyo ang may gusto ng gift of tongue? Huwag na brad, may sarili akong tongue. Pag nagalit, may sariling tongue. Pag natuwa, may sariling tongue. Diba? Lalo yung mga taga-Batangas, pag natuwa, nagmumura. Pag nagalit, nagmumura. Pag na-excite, nagmumura. Lahat na lang may pagmumura, may sariling tongue. Sino may gusto ng gift of tongue at saka interpretation of tongue? Sino may gusto yan? Mga kapatid, kailangan din po natin yan. Sabi na aklat ng Roma, tayo lahat ay hindi marunong manalangin sa Diyos. Bakit hindi tayo marunong manalangin? Kasi ang ating mga gustong sabihin sa Diyos, hindi natin lahat masabi. Naniniwala ko kayo. Ano ba kayo? Ngayon, sabi ni Pablo, tinutulungan tayo ng Espiritu na manalangin at may gulo sa Diyos yung ating mga kailangan sa pamamagitan ng tinatawag na praying in tongue. So yung gift of tongue ay pwede itong pakinabangan personal. Kung sa ministry, katulad nito, ay may hindi tumatanggap sa gift of tongue, pwede mong gamitin sa iyong pangsarili. Ganyan na lang. Noong araw, kapag kumain kami, isa nakakauwi ko sa amin alas 11, alas 12, commute pa, nagkakagal yung puto. Pag sumakay ka sa jeep, marami kang makakasabay ng alas 10. Minsan, di ko alam, may makabala. Kapag ako po ay pauwi na, kapag nararamdaman ko na may mga tao hindi gagawa ng tama, habang nakahawak ako sa hawakan, nagpe-praying in tongues. Pura pa siya katatawakan na rin sa personal, hindi ko nakakarinig. Ako ay nananalangin sa Diyos sa tulong ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng gift of tongue. Sapagkat nararamdaman ko na may maglalapit, nararamdaman ko na may tao hindi gagawa ng loob sa loob ng gift. Ako'y nananalangin sa Diyos na lahat ng takot, pag-aalala, nervyos doon sa tao gagawa ng hindi maganda ay dumating sa kanyang puso para hindi ituloy yung kanyang masamang tao. Ang tawag dyan, praying in tongues. Now, po yung praying
nag-aautos ko. Sa aming chapter ay meron kami Bible study, mga buhay. Umagay palagi. Habang kami nagpa-Bible sharing, mayroon dumating na kapitbahay na lasing. Siyempre, yung i-expect mo sa lasing, hindi mag-i-store ko. So, nag-distract kami. Alam mo naman sabihin namin, ha? Alis ka na. Kasi may pang masabi. Magandaan ko. Baka nalang mag-react. Alam niyo, sa atin sa mga kuwain, ayaw tayo, mag-pray tayo in tongues. Praying in tongues. Siyempre, yung mga kuwain natin, mag-intindi. Maalam na sila. So, the praying in tongues ang para sa kanya ang target ay umalis para hindi kami nagsasabi. Gumamit kami ng salitang hindi niya maiintindihan, pero maiintindihan kami ng Diyos sa tulong ng Espiritu Santo sapagkat alam niya kung ano ang aming intindihan sa atin. Pray and gusto niya naman. Kanina ayaw ko na tawagan sa akin. Ngayon, hindi naman na. Totoo yan! Sabi ng Roma, hindi tayo marunong manalangin. Ngunit ang Espiritu ang tumulong sa atin para idulong sa Diyos ang ating mga kaibigan. Gift of tongue and interpretation of tongue. Pangatlo, may mga tao pinakalooban ng kakayahan mga pangaral ng mensahe ng Diyos sa kanila. May katalinuhan. Minsan, magugulat kayo, may mga preacher, pastor, shepherd, na kahit na mahirap ng salita ng Diyos, kapag nag-preach na siya, agad-agad na iintindihan na makunawaan ng tao. Bakit? Kasi itong tao ay pinagkalooban ng kakayahan makapangarap ng buhay. Yan ang tao. Kaya na minsan, iba, bakit hindi ka naiintindihan ng mga magulang mo? O bakit hindi ka naiintindihan ng mga anak mo? Kasi kulang ka sa gift of practice or practicing. Kulang ka sa kamusayan ng pagsasalita para ka ipaunawa sa kanila yung bagay na nais mong iparating sa kanila. Tayo din yung mga mananampalataya, hindi naman na kailangan maging preacher kayo. Pero yung opisina, yung gawain ng isang tao na may mahusay na makapagpaliwanag ng kanyang mga aral, pwede isulit, pwede tanggapin. Kaya yung mga tao, maintindihan ka, maunawaan ka. Sino may gusto niya? Kaya sigurado. Yung mga nanay, ayaw mo. Dapat ka, kayo ang mas may gusto niya. Bakit? Lamang na lamang kasi ang mga babae, sa dami ng mga salita na pwede niyang gamitin sa isang araw. Kung baga ang mga lalaki, sa isang araw, 1,000 words lang ang pwede niyang sabihin, pagkatapos mamamaos na siya. Bakit yung mga babae mula umaga hanggang gabi pang pinapabasa sa salita ng salita, hindi na mamamaos, hindi na mabalag, hindi na papasa. Bakit? Kasi ang mga babae daw, binigyan ng 5,000 words. Hindi nyo mauubos maghapon. Kaya dapat humingi kayo, Lord, gusto ko yan. Kaya, sino may gusto nyo? Gusto na. Pangalaman natin si Lord. So, nasa ilalim niya ang kaloob ng pag-ilipat ng unahin. Tutahan pa natin yung tinatawag na kaloob ng paghahayag o discerning of spirit. May mga tao na binigyan ng kakayahan ng kaalaman ng mabuti at masama. Bakit meron silang discernment? Isang tao, kapag meron kang kaloob na ganito, malayo pa lang yung tao, alam mo na na yung tao yan, kaya lumalapit sa'yo, mangungutang. Bakit? Kasi malakas ang iyo, reserve. Pag nakabasa ka ng text, kapag nakabasa ka ng chat, first,
ang kailangan natin tagalin yung spiritual discernment galing sa Diyos. Kasi minsan tayo, madali tayo mataya ng nakikita natin. Kapag nasa General Santos sa Cotabato, ang office noon ay sa Davao, nag-outreach ko dahil may special event sa Cotabato. Sakto naman yung bahay na tinutuluyan at renovation, walang tingting yung kwarto ng preacher. So dahil walang tingting, kurkina lang ang malaki. Saka puno. Tapos sa labas may lamesa, maraming butas. Eh siyempre yung pagkain ko nandun lang sa loob. Dahil nandun construction, may ginagawa sa labas. Hindi ako lumalabas. Bakit? Kasi tingin ko yung mga nagpo-construct, yung mga gumagawa, parang ang tingin ko sa kanila, parang mga mukhang hindi, pagkata, di wala. Kaya umiiwas ko. Kasi pakiramdam ko, dahil ako hindi tayo doon, pakiramdam ko, hindi sila po pagkakataon. Kaya umiiwas ko. Cherry po dito. Eh, alam ko kung sila gagawa. Gagawa ko yung kasi pinagawa sa ng may-ari ng bahay. Nagtakay ako yung sa ginagawa. Inabutan ako. Hindi ako makaalis. Eh dahil nakikita nila ako ng mga ilang araw na sabi sa akin, Brad, pastor ko pa pala kayo sa siya tayo. Sabi ko, so nakikita ako. Pero maingat. Habang kami nagpipintuan sa kanya, Brad, alam niyo po, pag Sunday, kami ng aking asawa at ang mga anak ay nagpupunta din sa aming church. Ang mga kapatid ko po ay mga choir and instrumentalist. Nagkakwentuhan na. Biruin po, yung itsurang pinignan ko sa kanila, mukhang hindi pa pagkakatiwalaan, pero sa kanilang gusto na looban, mga nagsiserve din pala sa aming pamilya. Minsan namamalit tayo ng ating pagtingin, sumusuka tayo sa nakikita ng ating mga mata. Bakit? Wala kasi tayo spiritual discernment. So kailangan magkaroon tayo. Para ano? Hindi natin maligyan, mahusgahan ang isang tao. Ilan doon yung kapag-akakawala natin? Bakit? Kasi kasama natin yung isang gawa nila. Iba lang natin yan. Pagsabay mo na po itong word of knowledge and word of wisdom. Nasa ilalim ito ng kaloob ng paghahayag. May mga tao na binigyan ng karunungan at kaalaman. Huwag natin pag-iwalay yan kasi hindi dapat may nag-iwalay yan. Ano ba yung pinagkaiba ng wisdom at saka knowledge? Ang knowledge ay alam natin na ito ay produkto ng ating pag-aaral, pagdalo sa mga seminar, sa mga symposium. Yan, na-acquire natin sa pag-aaral, knowledge. Eh ano naman yung wisdom? Ang wisdom, pagkatapos ng malaman ng mga bagay na natutunan mo, kaya mong i-apply. Yun yung wisdom. Kaya natin isagawa. Kaya natin sundin. Yun yung ipinagkagawa. May mga tao, may kaalaman, pero walang pamumunan. Kasi nga, hanggang kaalaman lang sila. Hindi nila i-apply. Yung papalitan ng presidente, ay papalit sa kanya para bata-bata pa. Bago ang turnover, sabi ng batang papalit ng presidente, Mr. President, dahil matagal po ninyong pinunuan ang kumpanya nito, ano ang inyong may papalit sa akin bilang papalit sa inyo? Alam niyo, ang sabi ng papalit ng presidente, ang kailangan mo ay karunungan. Ano yun? Ano kailangan niya? Karunungan. Diba sa mag-aalaga ng mga anak, kailangan ng karunungan. Sabi ng mga kababata ang papalit ng bilang presidente, paano po ba ako magkakaroon ng karunungan? Sabi nung matandang papalit ng presidente, kailangan mo lang karamihan. Sabi ng batang
Dalawang salita, maling desisyon. Ano yung sabihin? Kapag nagkakamali tayo ng mga desisyon sa buhay, nagkakaroon tayo ng karanasan. At kapag nagkaroon ka na ng karanasan, hindi mo na ulit yun. Kaya nagkakaroon ka ng karunungan. Ano ang kailangan natin? Karunungan. So, ang karunungan ay ina-apply. Ang knowledge ay natututunan. Gusto ko itong palalimin. Andiyan pa ba kayo? Gusto nyo ito ba? Ito ang pangalanin na hihim ko. Minsan, ang Panginoon, mayroon isang alagad niya ang ginala, ang isang alagad, yung kapatid niya. Habang siya paparating, sabi ng Panginoon sa kanya, Natanael, bago mo patawagin ng kapatid mo, nakakita na kita sa ilalim ng puno ng Diyos. Ano ang sabi? Bago ka patawagin ng kapatid mo, nakakita na kita. Nakulang ito. Sina Natanael, bakit? Kung ngayon, siguro, sasabihin ng Panginoon, kung ngayon natin 2024, isang gabi, dumadating si Natanael, sabi ng Panginoon, Natanael, bago ka patawagin ng kapatid mo, nakita na rin sa ilalim ng puno. Sasabihin ni Natanael, siguro underscore, pinicturan ako, kaya alam ng Panginoon kung saan ako naroon. Gusto na kasi alam ko? Di ba? Eh, ba't nalaman ni Jesus kung nasaan si Natanael? Kasi si Jesus may gift of knowledge, gift of knowing. Hindi pa man nangyayari, alam na niya na mangyayari. Hindi natin nakikita, ngunit nakikita na niya. Ano meron si Jesus? Gift of knowing. Kaya nga, pag may nag-Jesus-Jusan, may nagsasalita tao sa kanya, alam na ng Panginoon na siya pinag-uusapan. Bakit? Kasi si Jesus may gift of knowing. Mga kapatid, lahat tayo may cellphone, diba? Wala na oras ba? Pakisita sa dapat, kailangan mo ng tao. Lahat tayo may cellphone, diba? Pag wala kang cellphone, hindi ka sa nanay mo. Ang ating mga cellphone ay may GPS. May mga tao na ang kanilang cellphone ay i-register. Kaya minsan, kahit na natutupot o nawala ang cellphone mo, natatara, nag-trace kung nasaan. Kasi naka-register. Paano i-register? I-register dyan sa network. Ang gagawin ng network, i-register sa satellite. Kaya namin mga locator para daw malaman mo kung nasaan ang asawa mo, i-chat-chat mo ang network. Find my husband. Locate my husband. Ang gagawin ng network, magsesend sa satellite. Hahanapan na yung asawa ng satellite. At pagkatapos mahanap ng satellite ang asawa mo, isesend sa'yo ang asawa mo nasa Davao. Kasi may locator. Gets mo niyo na. Ngayon, tawagan mo ang asawa mo. Sweetheart, hati ka, may person ka. Dito lang sa kaya ako. Huli. Bakit? Kasi alam mo na siya ay nasa Davao dahil yun ay nalocate ng satellite. Paano nalaman yun? Through satellite and network. Siya, hindi na kailangan ng satellite. Hindi na kailangan ng network. Alam ba niya kung nasaan ka? Ito, parang kasi hindi ko nasasabihin. Yung ninong ko, at saka ang ninang ko, hindi ko papasabi. Minsan yung ninang ko ito, malakas na kanya, pinagsama ng discernment at gift of knowing. Kasi pag may discernment ka, at meron ka pa ng gift of knowing, wala ko yung nililin sa'yo. Wala may tataan sa'yo. Niwala. Pinagsususpect ka niya na yung ninong ko
Alam niya na. Alam niyo, nag-pray daw siya. Ito ay pinatutukoy na Lord mismo. Alam niyo, dinala siya ng kanyang mga paa sa isang lugar na hindi niya alam. Dinala siya ng kanyang mga paa sa pintuan ng isang bahay na doon lang niya naman. At nang siya'y pumato, ang nilong ko, nakita niya sa loob ng bahay. Paano nangyari yun? Give of glory, pinakita sa kanya. Sino gusto niya? Diba, kasama tayo. Totoo yan mga kapatid. Minsan ang vision, ginagamit ng Panginoon para ipaalam sa atin yung mga bagay na hindi alam na iba. Hindi pa man nangyayari, pero pwede na ipaalam sa iyo. Give of, give of glory. Dapat kailangan dapat ang pasaan dahil mabilis ng oras. Punta na tayo sa ikatlo, mga kapatid. Ikatlo, pagkakahati ang aking pong naibis. Ang una natin pinalakay yung kaloob ng pagkakipag-ugnayan, the of tongue, and the interpretation of tongues, prophecy, at saka itong gifts of revelation o paghahayag, discerning of experience, word of knowledge, and word of wisdom. And dito tayo may sinatyo sa gift of demonstration at pagpapakita. May mga tao na nagkalooban ng kakayamang makapagpapagaling. Ang tawag niya ay gift of healing. Noong bago-bago pa ako, kapag may magpapapray over, bago ako mag-pray over, tinatanong ko muna, patapos na ako. Bago ko siya i-pray over, tinatanong ko muna sa kanya, naniniwala ka. Nire-record. Pero yung tao may gift of healing, kahit hindi na lang mo na tayo ng isang tao, pag pinare over mo, gagaling siya sa kanya. Hindi na nangangailangan na may pananampalataya ng isang tao. Kasi ito mismo, yung kapangyarihan yung pinagkaloob sa iyo ng Diyos, pwede nang makapagpagaling sa sinong tao. Sabi mo sa katabi mo, gusto ba yun? Ano sagot? Okay, ito na lang. Meron pa naman tao, binigyan ng kakayaman, gumawa ng makalimala. Diba, kaganda mo lang. Yung dagat na hangin, sino na makagahangin sa pamamagitan ng tungkol the voices na ginawa? Miracle. Gusto nyo na kaloob na makagawa ng himala? Milagro, gusto nyo? Magkaiba yun. Ang himala at saka milagro, magkaiba. Ang himala, meron kang kapitbahay, may cancer. Pinuntahan mo, siniran mo na word of God, pinreorder mo, bumalik yung kanyang cancer. Ang tawag ko, himala. Kaya din naman ang milagro. Yung kapitbahay ng pinreorder mo na bumalik sa cancer, may asawa sa abroad, nang umalis yung kanyang asawa, isa lang ang kanilang anak, nang bumalik yung asawa, naging tatlong anak, yung milagro. Ano gusto niyo? Marami-rami. Ang himala, gawa ng Diyos. Ang milagro, gawa-gawa ng tao. Lord, gusto ko lang. Pamalay ka kapatid, sapagkat meron pa akong gusto tutusan. Hey, meron pa ako pinagkalooban ng malaking pananalig. Siguro sa tagal natin ng pag-attend sa mga baguhan na natin ito, yung tao may pananalig sa Diyos, umaasa ka doon sa isang bagay na hindi mo pa nahawakan, pero pinaniniwalaan mo, nandyan na. Kasi meron kang malaking pananalig sa Diyos. Ang isang katulad po nito ay yung babae sa revolution. Sabi ng Panginoon sa kanya, ang pagkain ng anak ay hindi dapat ibigay sa utak o sa aso. Diba? Nire-reject siya. Tinatanggihan siya. Pero ano sabi ng babae? Ulay nga po, ulay ng itulaman ay nagagawa
nararagdag sa hapag ng mga hindi siya na-discourage. Bakit? Sabi ng Panginoon, hindi pa ako makakita ang ganito ang ganito malaking pagdanhan ni Jesus. Ano yung sabihin? Ang tao na yung malaki pagdanhan sa Diyos, hindi sumusuko ay hindi niya pananawakan yung bagay na hindi niya sa sabi mo sa katabi mo, gusto ko yan. Ang pagkakapatapos na kapatid ay susunod ng Kuya Baptista. Ang pagkakaloob ng regalo ng Diyos ay tatlong paraan. Una, sa oras ng baptism, pwede kang tumanggap ng spiritual gifts. Ang tawag po dyan ay immediate. Anong tawag? Immediate. Sa Tagalog, agad-agad, on the spot, andyan na. Mamaya, ako kung matatakas ka na ako nagkakaloob. Agad-agad. Kaya, hindi mo katarap naman na hindi agad tumanggap ng tawag ng spiritual agad ng baptism. Kagaya sa katalang mga gawa, marami na nakakinig ng mga araw ni Jesus. Ngunit hindi pa sila tumatanggap ng spiritual ng tawag. Kaya ang ginawa ng mga alagad ng mga apostol, sila pinuntahan at pinatungan na kamay. At nang sila'y mapatungan ng kamay, tumanggap sila ng Espiritu Santo. Ang tawag dyan, immediate. Ano yung una? Immediate. Ano yung ikatwa? Immediate. Ano naman naging sabi ng immediate? Ayun na, immediate. Immediate. Yung immediate, galing sa salitang immediate o may namagitan. Minsan, tumatanggap tayo ng spiritual na kaloob kapag may nagpapatong, may namamagitan, may nag-impress sa akin. Ano gusto nyo? Immediate? Immediate? May katulad. Sanctification. May mga bagay na talento tayo. Kapag yan ay i-offer mo sa Panginoon, pababadalin niya ng Panginoon, nagiging spiritual gifts. At kapag yan ay pinabanal ng Diyos, bawat paggamit mo niya, nagiging kasama sa kapwa ng Diyos para pagbalangin ang body of Christ. Ang anumang bagay na talento ng Espiritu kapag ibinigay mo sa Panginoon, papabanalin niya ng Panginoon sa bawat pagpapagamit mo kay Lord, napapalakas ang body of Christ. Tayo na tayo lahat, alam pa natin yung malakas ng ating Panginoon. Dapat hinahan tayo ng awit. Mga kapatid, ang mga spiritual gifts na ibinibigay sa akin ay tools. Ano yan? Tools. Gamit, kagamitan. Hindi toy. Hindi laruan. Kasi minsan, nilalaro natin. Nagaya yung mga game of tanks na yan. Pinaglasan ng dapat hindi ginagamit sa pagkakamulong. Dapat yan ay ginagamit para palakasin, patatagin ang body of Christ. Ano ang sabi natin kanina sa mga regalo ng ating Diyos? Walang iba, kundi ang ating Panginoon Jesus. Pakinggan po natin